Isang army general mga kapatid nagbabala ng malaking gulo, no? Inalerto lahat ng sundalo, binalaan ang lahat sa giyera mga kapatid. So ito mula kay Melvs Castle, mga kapatid, bibigyan natin to ng reaction video, commentary at kung ano-ano pa mga tol, samahan lang ninyo ako pero syempre wag niyong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction and commentary na tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Maghanda tayo sa digmaan sa karagatan. Nakakatakot ang balitang ito. Mukhang dapat na natin ihanda ang sarili natin sa napakalaking gulo. Tila may tinatago talaga ang gobyerno na hindi sinasabi sa publiko. Palaki na kasi ng palaki ang tsansang may sumiklab talagang digmaan. Ibinalita pa ng Commanding General Lieutenant Troy Galido na nakaalerto raw ang buong Philippine Army sa digmaan. Kasalukuyan nang naghahanda ang militar sa posibilidad ng posibleng pananakop ng China. Sinisimulate ngayon ng Armed Forces of the Philippines na atakihin na ng China ang buong Metro Manila at karatig nitong mga probinsya. Dito sasanayin kung papaano mabilis nare-responde ang militar na magmumula sa Visayas, Mindanao patungo sa inaataking Luzon. Kumbaga sinisimulate mo yung possible security situation na may sasakop sa ating bansa. Okay. Hindi kasi talaga natin pwedeng ipagwalang bahala mga kapatid yung mga ganyang senaryo, ganyang mga sitwasyon na lalo na ngayon nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng tensyon dito sa WPS mga tol. Kahit na alam natin no, na parang malabo pa sa sabaw ng puset yung pag-atake ng China dahil nga sa kalagayan din ng bansa nila mga tol. Pero hindi tayo pwede magpakampante doon. Ganon naman talaga ang mga sundalo mga tol. At alam natin no, sa kapabilidad at sa kakayanan ng AFP, talagang magagawa nila ng paraan yan mga tol at magagawa nila ng diskarte para mas mangibabaw. Kasi etong China mga kapatid, bukod sa alam naman natin napakarami nilang mga sundalo, napakarami nilang mga barko at mga kagamitan mga tol, pero wala naman silang kakayanan. Ibig sabihin wala silang karanasan no sa totoong laban. Yun ang pinakalamang no ng ating sandatahan. Tapos meron pa tayong MDT sa US. Yun sanay na sanay din yun. 'Di ba may karanasan din yun mga tol at talagang veteran na yun pagdating sa mga ganitong labanan. Yun ang problemang hinaharap ng China. Kaya ang kaya lang nilang gawin mga tol, manindak, alam mo yun, kung papasindak ka naman talaga matatalo ka nila. 'Di ba? Kaya sa ibang paraan sila gumagalaw eh. Gagamit sila ng mga influencer, mga vlogger para i-discredit yung ginagawa ng gobyerno, hatiin yung opinyon ng mga Pilipino, magkaisa yung mga Pilipino para pigilan na ang administrasyon sa ginagawa niyang hadlang dito sa balak ng China. Yun ang ginagawa nila mga tol. 'Di ba? So ngayon, ang problema nila mga kapatid, gising na yung mga Pilipino. 'Di ba? Sa dami ba naman ng mga media na sumasama sa mga resupply mission at nakakasaksi, no? Ng ginagawa nila, hindi na nila mauuto mga tol ang mga Pilipino talaga. So tuloy natin 'to. Ngayon, this will entail moving units from Visayas, Mindanao to Luzon. Ito po ay ginagawa natin para ma-ensayo po ang mga units natin sa bagong tungkulin nito na i-defend ang ating lupa. Oh. So ito po yung simpleng exercise which we see very important. Ang pinaka-importante po dito ay yung sustainment po ng Philippine Army pag maramihan. Pero bakit nag-iinsayo ang Army na depensahan ang buong Pilipinas? Kasunod kasi to ng utos ng Chinese President. Dito pinaghahanda ni Xi Jinping ang kanilang militar sa potensyal na digmaan sa West Philippine Sea. Sabi nga ni PBBM, di naman nabago yan, di ba? Yun na rin naman yung ginagawa nila ngayon eh, di ba? Kung hindi nga to paghahandaan ni Pangulong Marcos, tiyak wawasakin ng China ang buong Pilipinas ng saglitan lang. Tinulong ho ni President Xi Jinping yung Military Commission, yung member ng Military Commission, at sinabi niya, maghanda tayo sa digmaan sa karagatan. Pananako po ng China
Dapat paalisin ho nila lahat yung mga barko dyan, ng Philippine Navy, ating mga mangisda, and even yung Coast Guard natin. So nakikita natin talaga yung tinutuloy ho nila, yung kanilang objective is of course maritime expansion. Wala ngang may gusto ng malaking kaguluhan. Tama. Pero dahil ayaw ng Pilipinas ipanakaw sa China ang West Philippine Sea, gera ang huling solusyon ng China para masakop at manakaw ito. Palagay ko nga mga kapatid, darating at darating ang panahon na doon din naman talaga pupunta yan mga tol. Kasi wala namang, hindi naman susuko China dyan mga tol eh. Kaya tignan mo ngayon pa lang, diba ano ginagawa ni PBBM? Diba? Pumupunta siya sa iba't ibang mga bansa, kumukuha ng suporta, maritime cooperation, diba? Makakuha ng simpatsya. Yun ang ginagawa natin mga tol at maipakita sa China. O China, yung ginagawa nyo, eto ginagawa namin. Hindi kami pumapalag sa inyo para makita ng buong mundo kung gaano kayo ka-agresibo. Diba? At makita ng buong mundo na etong Pilipinas nasa tamang posisyon to pero kailangan nito tulong. At etong bansang to masyado ng mayabang. Etong China masyado na silang mayabang. No? Kailangan natin tong turuan ng leksyon. Mga ganon datingan mga tol. Kung hindi nag-iisip si PBBM na hindi kumampi sa mga superpower na bansa, malamang sa alamang inaatake na tayo ng China ngayon. Dapat ho natin Kaso pumipigil sa kanila number 1 yung MDT eh. Diba? Naalala niyo yung sinabi ni Biden, any armed attack sa PCG, sa eroplano, sa mga Navy, 'di ba? Kahit na ano daw mga klase ay mai-invoke yung Mutual Defense Treaty which is nagpapanginig ng tuhod ng China yon mga tol. ituloy kasi pag hindi ho natin ituloy yan, tinatanggap ho natin yung pananakop po nila. Kumbaga, we agree na kanila yan. Oo. At of course, hindi rin tayo papayag ho na humingi sa kanila ng permission. We have to assert yung karapatan natin as provided by UNCLOS at ipamukha rin ho sa buong mundo na hindi natin tinatanggap at dapat rin ho nila hindi tanggapin yung pananakop po ng China. Kasi pag bumigay ho tayo, sasabihin ho ng buong mundo, tinanggap nyo na yung pananakop ng China, di ano pa magagawa natin? Tama. Hindi sa tinatakot ang mga Pilipino na magkakagulo. Pero mas mabuti na ihanda mo ang sarili mo sa posibilidad na magkaroon talaga nito. Kaysa tumulala ka dyan at walang ginagawa, maghanda ka na lang. Kayo, nakahanda ba kayo sakaling magkagulo talaga? And good thing naman mga kapatid dahil 77% ng mga Pilipino and hopefully no, na madagdagan pa yon mga tol at magising napakarami mga Pilipino. Kaya nga sa ginagawa nating reaction video, maipapakita natin mga tol at ginagawa nito nila Melvs Castle, ginagawa ng mga balita ngayon. Maipapakita talaga sa harap ng mga Pilipino na, oy, gumising ka bilang isang Pilipino, maging bayani ka naman no, kahit na hindi na mismo sa sa paghawak ng armas o kahit na ano pa man, 'di ba? Doon lang sa pananalita, galaw at isipan mo pati puso mo, 'di ba? Ipagtanggol mo yung bansa mo, 'di ba? Anyway, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.